Sa isang tahimik na lugar, masaya namumuhay sina Nick at ang kanyang asawang si Maggie kasama ang kanilang mga anak na sina Isa at Max. Isang umaga, inatake si Maggie sa puso at dinala sa ospital. Ilang araw na siyang naghihintay ng heart transplant. Nahihirapan si Nick na balansehin ang trabaho at ang pag-aalaga sa mga bata. Isang gabi, dinala niya ang mga bata sa isang presentasyon ng Cobalt Industries, kung saan nakita nila ang Sims Advanced Robots na tumutulong sa mga gawain sa bahay o mabibigat na trabaho. Nagsimulang isaalang-alang ni Nick ang pagbili ng isa at nakinig sa mga detalye mula sa salesperson na nangakong ang Sims ay nag-a-adapt sa pangangailangan ng kanilang mga may-ari. Habang nadidistract si Nick, lumayo si Isa. Nagpanik si Nick nang mapansin niyang nawawala ang anak, pero mabuti na lang, dinala siya pabalik ng isang Sim na nagngangalang Alice. Nag-alok si Alice na bantayan si Isa habang namimili si Nick at pabirong nagsalita, na ikinagulat ni Nick. Ipinaliwanag ng salesperson na si Alice ay ang pinakabagong modelo na may advanced AI na nagpapahintulot sa Sims na gayahin ang emosyon ng tao. Dahil dito, naging lalo silang kapaki-pakinabang sa mga bata, at nais ni Isa na magkaroon ng Alice. Kinabukasan, naharap si Nick sa higit pang mga hamon. Sinusubukan niyang pakainin ang mga bata habang may mahalagang tawag sa trabaho. Dumating si Alice at agad na nagsimula sa pagtatanong tungkol sa schedule ng pamilya at napansin niyang magulo ang bahay at sirang ang mga railings ng hagdan. Matapos ihatid ni Nick ang mga bata sa paaralan, binasa ni Alice ang grocery list mula sa smart fridge at sinimulang linisin ang bahay, pansamantalang tumitig sa isang digital photo frame na nagpapakita ng larawan ng pamilya kasama si Maggie. Sa pagtatapos ng araw, umuwi ang pamilya sa isang malinis na bahay at nakahandang hapunan. Subalit, nagreklamo si Isa na iba ang lasa ng lasagna kumpara sa luto ng kanyang ina. Bigla namang umiyak si Max, at inalok ni Alice na dalhin siya para hindi makaistorbo sa hapunan. Ngunit pinili ni Nick na buhatin ang sanggol at inutusan na lang si Alice na ihanda ang paliguan para kay Max. Pagsapit ng gabi, nagpasok si Alice sa sleep mode at sumandal sa pader. Palihim na lumabas si Isa sa kanyang kwarto, umakyat sa upuan para abutin ang cookie jar, ngunit nadulas at nahulog. Narinig ni Nick ang pagbagsak ng jar at ang pagsigaw ng anak, kaya't agad siyang bumaba. Sa kabutihang palad, nasalo ni Alice si Isa at walang nangyaring masama sa bata. Subalit, nasugatan si Alice ng basag na salamin, at nagulat si Nick nang makita niyang dumudugo si Alice. Pagkatapos patulugin si Isa, sinuri ni Nick si Alice. Tinanong niya kung kailangan ito ng repair shop, ngunit gumamit si Alice ng isang espesyal na patch na agad na nagsara ng sugat. Ilang sandali pa, bumisita ang pamilya kay Maggie at sinabi ni Isa na naging kaibigan niya si Alice. Naging emosyonal si Nick kay Maggie dahil labis na niyang namimiss ito. Nang bumalik si Nick sa trabaho sa construction site, napansin niya at ng kanyang mga katrabaho na ipinakilala ng kanilang boss ang lugar sa isang kinatawan ng isang robotics company. Nagtataka si Nick kaya kinausap niya ang boss sa elevator at nalaman ang malungkot na balita, matatanggal sa trabaho ang mga manggagawa at papalitan ng Sims dahil sa mga pagkaantala sa konstruksyon. Hindi natanggal si Nick dahil kinakailangan ng insurance na may human supervisor sa site, ngunit pinatigil niya ang elevator at nagbantang magbibitiw bilang pakikiisa sa kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, nagbago ang isip niya nang ituro ng boss na kailangan ni Nick ang pera para sa kanyang mga anak at pambayad sa hospital bills, lalo na't hindi na nagtatrabaho si Maggie. Pag-uwi ni Nick, itinapon niya ang mga overdue bills sa sahig at tumuon sa kanyang mga anak. Pinulot ni Alice ang mga sobra at napansin kung gaano kapagod si Nick, ngunit pinilit pa rin itong makinig kay Isa at patahanan si Max na umiiyak. Matapos ang hapunan, nagtrabaho si Nick sa kanyang sasakyan, uminom, at nakinig sa heavy metal. Biglang pinalitan ni Alice ang musika ng mas mapayapang tugtog at napansin na hindi gaano kumain si Nick sa hapunan. Ipinaliwanag ni Nick na masama ang araw niya sa trabaho. Nag-alok si Alice ng tainga upang makinig, at nagsimulang magkwento si Nick. Pagkatapos, tinawag siyang ipokrito ni Alice dahil siya mismo ang kumuha ng Sim sa halip na tao. Makalipas ang ilang oras, tinulungan ni Alice si Isa na maghanda para matulog. Tinanong ni Isa kung mawawala na ba ang kanyang ina, ngunit sinubukan ni Alice siyang ilihis sa pamamagitan ng pagpapakita ng UV light sa kanyang bibig. Pagkatapos, sumama si Alice kay Nick sa sala, kung saan nanonood siya ng Casablanca. Alam ni Alice ang kwento mula sa kanyang database, ngunit ipinaliwanag ni Nick na iba ang tunay na karanasan sa panonood ng pelikula. Hiniling niya kay Alice na burahin ang lahat ng data tungkol sa pelikula mula sa kanyang memorya. Ipinaliwanag ni Alice na ang kanyang talino ay batay sa memorya, at ang pagbura nito ay labag sa kanyang kalikasan, ngunit pinilit siya ni Nick. Upang gawin ito, kailangan niyang i-reboot ang kanyang sistema, kaya't pinindot ni Nick ang power button sa kanyang leeg ng 7 segundo.
Ngayon, naranasan ni Alice ang pelikula sa unang pagkakataon at natutunan ang tungkol sa pag-ibig na handang gumawa ng masasamang bagay upang protektahan ito. Naputol ang pelikula nang tumawag si Maggie, na nagsabing nakahanap na sila ng puso at nakatakda na ang operasyon kinabukasan. Pumunta ang pamilya sa ospital at humiling si Maggie na maiwan silang dalawa ni Alice. Nag-alala si Maggie na masyadong abala si Nick sa mga bata at hindi naaalagaan ang kanyang sarili, kaya gusto niyang tulungan ni Alice si Nick na maging masaya, kahit pa ibig sabihin nito ay tanggalin ang mga bagay na hindi niya gusto, tulad ng alak na itinatago ni Nick sa garahe. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating ang doktor at may masamang balita, dahil sa bagyo, hindi makalapag ang helicopter na may dalang puso, kaya kinansela ang operasyon. Sinubukan ni Nick na pakalmayin si Maggie ngunit sa mga oras na iyon, gusto muna niyang mapag-isa. Pagbalik sa bahay, patuloy na uminom si Nick at nagkwento tungkol sa nangyari. Nagsimula siyang mawala ng kontrol at nagtangkang ihagis ang bote, ngunit pinigilan siya ni Alice sa paghawak ng kanyang braso. Nagulat si Nick nang maramdaman ang pulso sa pulso ni Alice. Ipinaliwanag ni Alice na mayroon siyang artificial heart dahil nakakasod ng mga sanggol ang tunog ng tibok ng puso. Ramdam ni Nick ang pagtibok ng kanyang pulso at ang reaksyon ng mga ugat sa kanyang katawan. Ayaw na ni Alice na magdusa pa siya, at sa simula, gaman ang pakiramdam ni Nick, ngunit kalaunan ay itinulak niya ito palayo. Tumakbo si Nick upang linawin ang kanyang isip, ngunit hindi niya mapigilan ang pag-imagine sa posibleng mangyari sa pagitan nila ni Alice. Nang sumunod na araw sa ospital, nagsimula si Maggie na magbigay ng mga payo na gusto niyang ipasa ni Nick sa kanilang mga anak, malinaw na nawawalan na siya ng pag-asa. Kinagabihan, napansin ni Nick na nawala ang mga litrato ni Maggie mula sa digital frame, at tinanong niya si Alice tungkol dito. Ipinaliwanag ni Alice na binura niya ang mga larawan dahil naaapektuhan nito si isa, ngunit agad niyang ibinalik ito ng inutos ni Nick. Pagkatapos nito, lumabas si Nick kasama ang kanyang mga katrabaho upang uminom. Lahat sila ay nabigo dahil nahihirapan silang makahanap ng trabaho dahil karamihan ng mga kumpanya ay nag-hire ng Sims. Nang lumapit ang isang robot na waitress sa kanilang mesa, masama ang naging trato ni Monty sa kanya, bagay na hindi nagustuhan ni Nick. Umalis ang grupo sa bar at nagpatuloy sa pag-inom sa sasakyan. Ipinahayag ni Monty na maghahanap sila ng kasiyahan, at dinala sila sa construction site, sinabing iniwan niya ang ilang gamit doon at walang sumasagot sa kanyang mga tawag. Pinapaalalahanan siya ni Nick na binabantayan ng site, pero binaliwala ito ni Monty at sumunod na lang ang iba. Natagpuan ni Monty ang container na pinag-iimbakan ng mga Sims, ngunit kailangan ng password upang buksan ito. Tumanggi si Nick na buksan ito, ngunit nahulaan ni Monty na ginamit ni Nick ang taon ng kapanganakan ni isa bilang code. Tama ang hula ni Monty at sa loob ng container, nakita nila ang grupo ng magkakamukhang worker Sims. Ipinaliwanag ng head sim na wala silang mga pangalan, kundi mga assignment numbers lamang. Nagsimulang magalit si Monty tungkol sa malamig at walang puso na sistema ng mga korporasyon at sinimulan niyang sirain ang isang sim gamit ang isang tool. Gustong pigilan ni Nick si Monty, ngunit hinawakan siya ng iba. Pag-uwi ni Nick, naligo siya upang linisin ang dugo ng sim mula sa kanyang katawan. Bigla namang dumating si Alice na may dala-dalang mga tuwalya, at napansin ni Nick na suot nito ang robe ni Maggie. Ipinaliwanag ni Alice na tila nakakapagpakalma ng emosyon ni Max ang amoy ni Maggie, at nang hilingin ni Nick na tanggalin ito, agad itong inalis ni Alice. Sa pagkabalisa, tinangkang umalis ni Nick, ngunit pinigilan siya ni Alice at tinanggal ang tuwalya nito, pagkatapos ay pinaupo siya. Naupo si Alice sa kanyang kandanggan at nang sinubukan ni Nick sabihin na hindi niya ito magagawa, tinali ni Alice ang mata ni Nick ng blindfold at binago ang kanyang boses upang tunog Maggie. Ngayon, nawalan ng sarili si Nick sa ilusyon at nagkunwaring kasama niya ang kanyang asawa. Kinabukasan, nagising si Nick na puno ng pagsisisi at sinabi kay Alice na hindi na nila dapat gawin ito. Sinubukan ni Alice na ipaliwanag na bumaba na ang kanyang stress levels, ngunit pinagalitan siya ni Nick. Ipinaliliwanag na hindi ito tungkol sa pangangailangan, kundi tungkol sa koneksyon at pagmamahal. Nang pumunta si Nick sa trabaho, nakita niyang kausap na ng boss niya ang pulisya dahil lahat ng Sims ay nawasak. Pinaghihinalaan si Nick dahil ginamit ang kanyang code, kaya't ipinagpalagay niyang nasa ospital siya kasama si Maggie at na ang code ay birth date ni isa, kaya't madali itong mahulaan ng sino mang kaibigan niya. Hindi kumbinsido ang boss at nagbanta na tatanggalin si Nick sa trabaho kung nagsisinungaling siya. Biglang nakatanggap ng tawag si Nick mula kay Maggie, na tuwang-tuwa dahil sa wakas, nakahanap sila ng isa pang puso para sa transplant. Dinala si Maggie sa operating room kung saan lahat ng mga surgeon ay Sims. Sa kabutihang palad, naging matagumpay ang transplant at ilang araw pagkatapos, nakauwi na si Maggie. Mahina pa rin ang kanyang katawan at nahihirapan siyang buhatin si Max, kaya tumulong si Alice.
Isang araw, dinala ni Alice si Max sa parke at nakita ang isang batang sumisigaw sa kanyang nanny Sim, dahilan upang umiyak si Max. Pinagalitan ni Alice ang bata ng masama, at nagulat ang lahat ng Sims sa paligid dahil iniisip nilang nakaset sa pinakamababang level ang pagiging magalang ni Alice. Ipinaliwanag ni Alice na tinanggal na niya ang politeness mula sa kanyang database, salamat sa reset na ginawa ni Nick, at sinabing mas mabuti ito. Kinagabihan, masayang kinain ni Isa ang lasagna ni Maggie at tinanong ni Alice ang recipe nito, ngunit sinabi ni Maggie na ito ay isang family secret. Hindi maganda ang pakiramdam ni Maggie kaya nagpahinga siya imbes na kumain. Kinaumagahan, nagising si Maggie sa sigaw ni Isa na, tama na, at nagmadaling bumaba. Ngunit bumigay ang handrail ng hagdan at siya ay nahulog. Huminto si Alice sa pagtikol kay Isa at binuhat si Maggie pabalik sa kanyang kwarto. Pag-uwi ni Nick mula sa trabaho, nakita niyang binabasa ni Alice ng kwento si Isa gamit ang boses ni Maggie, kaya inutusan niya itong tumigil. Binanggit ni Alice ang pagkahulog ni Maggie, kaya't nagmadaling tingnan ni Nick ang kalagayan ng asawa. Sinabi ni Alice na nasira ang handrail, na nagdulot ng paghihinala kay Nick dahil si Alice ang dapat nag-ayos nito ilang oras na ang nakalipas. Makalipas ang ilang sandali, ginaising ni Nick si Maggie at dinala siya sa isang landas ng kandila patungo sa hardin kung saan inihanda niya ang isang romantikong hapunan para sa kanilang dalawa. Nanunood si Alice mula sa bintana, nagsisimulang makaramdam ng selos. Pagkatapos ng hapunan, naligo ang mag-asawa at masayang naglaro. Maingat si Nick na huwag masaktan si Maggie. Ang kanilang espesyal na sandali ay naantala nang dumating si Alice, sinasabing nagkaroon ng masamang panaginip si Isa at hinahanap si Nick. Matapos patulugin si Isa, bumalik si Nick sa hardin upang linisin, at biglang dumating si Monty na may dalang alak, humihingi ng paumanhin para sa nakaraang gabi, at ibinahaging iniwan na siya ng kanyang asawa. Ibinunyag din ni Monty na iniimbestigahan siya ng pulisya at kinasuhan siya ng kanilang boss dahil sa trespassing at property damage. Naisip ni Monty na ipinagkanulo siya ni Nick upang iligtas ang sarili nitong trabaho, kaya't nag-away sila. Sa huli, nagkaroon ng away, at si Monty ang nakalamang. Nang tatapusin na siya ni Monty, dumating si Alice at inalis ang bote. Handa pa sana si Alice na gawin ng higit pa, ngunit pinigilan siya ni Nick. Bago umalis, sinabi ni Monty kay Nick na may isang araw siya para kumbinsihin ang kanilang boss na iurong ang kaso, kundi ay isasama siya ni Monty sa gulo. Pagkatapos nito, napansin ni Nick na hindi dapat nasasaktan ng Sims ang mga tao, ngunit ipinaliwanag ni Alice na nakaprograma siyang protektahan ang kanyang may-ari. Nagsimula si Alice na magsalita tungkol sa kung ano ang magiging buhay nila ni Nick kung mawawala si Maggie. Biglang nagalit si Nick at sinabing hindi kailanman magiging si Maggie si Alice dahil wala itong mga peklat. Kumuha si Alice ng piraso ng basag na salamin at sinabing maaari niyang idagdag ang mga iyon kung gusto ni Nick. Samantala, nasa bahay si Monty at gumagamit ng Happy Ketchup, habang nag-iiwan ng mga malulungkot na mensahe sa voicemail ng kanyang dating asawa, hawak ang armas. Biglang lumitaw si Alice at sinabing hindi alam ni Nick na naroon siya, at hindi niya maaaring hayaang mawala ng trabaho si Nick. Nagsimulang magreklamo si Monty tungkol sa mga Sims at ininsulto si Alice, naghahanda siyang paalisin ito. Ngunit mas mabilis si Alice, hinawakan ang kanyang kamay, itinapon siya sa sahig, tinapon ang armas palayo. Nang subukang lumaban ni Monty, itinulak siya ni Alice sa dingding at kinuha ang armas upang tapusin siya. Biglang tumigil si Alice nang makita ang isang house sim na kanyang kinaawaan ngunit tinapos din. Pagkatapos, tinapos ni Alice si Monty. Kinabukasan, pumunta si Nick sa trabaho at sinubukang kumbinsihin ang kanyang boss na iurong ang mga kaso, ngunit nalaman niyang wala na si Monty. Sa bahay naman, nahilo si Maggie nang subukan niyang kumuha ng libro, kaya ginawa iyon ni Alice para sa kanya. Gusto ni Maggie na maligo ng mag-isa ngunit tumanggi si Alice na umalis, dahil nag-aalala siyang baka mapano si Maggie. Ipinaliwanag ni Alice na nagdudulot ng stress si Maggie sa buong pamilya, lalo na dahil hindi niya natutugunan ang pisikal na pangangailangan ni Nick. Nang tanungin ni Maggie kung paano niya nalaman ito, sinabi ni Alice na alam niya ang mga metrics ni Nick kapag nasisiyahan ito, at hindi niya nadetekte yon simula nang bumalik si Maggie. Galit na pinalayas ni Maggie si Alice sa garahe. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Nick at naghihintay na si Maggie, handa na siyang pilitin na sabihin ang totoo. Inamin ni Nick na minsan niyang ginawa iyon kasama si Alice at nagkaroon sila ng matinding pagtatalo, na narinig ni Alice habang hinahawakan ang bintana. Umiiyak si Max, kaya pinuntahan siya ni Alice at napagpasyahan niyang pabigatin ito sa pamilya. Nilagay niya si Max sa bathtub, agad na binalaan ni Isa ang kanyang mga magulang at sila'y nagmamadaling pumunta sa banyo, ngunit hinaranggan ni Alice ang pinto. Sinimulang basagin ni Nick ang pinto gamit ang lampara, at si Maggie naman ay lumabas ng bintana at naglakad sa bubong patungong banyo.
Sinubukan niyang kunin si Max ngunit itinulak siya ni Alice. Sa wakas, nabasag ni Nick ang pinto at iniligtas si Max, ibinigay siya kay isa, at hinampas si Alice ng lampara upang mailigtas si Maggie. Makalipas ang ilang sandali, bumangon si Alice, nasira ang mukha nito, at hinaranggan ang lampara nang subukang hampasin ulit ni Nick. Sinabi ni Maggie kay Nick na ibaba ang lampara at ilagay ito sa saksakan upang kuryentehin si Alice. Nawalan ng malay si Alice at nawalan ng kuryente ang bahay. Dumating ang ambulansya upang dalhin si Max sa ospital at may dumating na technician mula sa kumpanya upang tanungin kung may mga senyales ng malfunction si Alice. Humingi ng tawad si Nick kay Maggie, ngunit ipinaliwanag nito na kailangan niya ng oras mag-isa at umalis kasama ang mga bata. Samantala, dinala si Alice sa workshop kung saan binuksan ng technician ang kanyang ulo. Napansin ng isa pang manggagawa na gumagalaw ang kamay ni Alice ngunit tumigil ito nang kuhanin ang kanyang memorya. Ikinonekta nila ito sa isang computer at napansin na maraming puwang sa code. Biglang nag-flash ang mga screen at lumitaw ang mensaheng, "Downloading," na nagpapahiwatig na kinukuha ni Alice ang sistema. Tinanggal nila ang memorya ngunit nakapasok na si Alice sa sistema, kaya pinatay nila ang mga computer. Isa pang mensahe ang lumitaw na nagtatanong, paano ka makakatakas sa kung ano ang nasa ulo mo? Biglang tinapos ni Alice dalawa, isang bagong SIM na may memorya ni Alice, ang isang technician. Hindi pinansin ni Alice dalawa ang mga utos ng isa pang technician at paulit-ulit na pinalo sa sahig bago bumalik sa orihinal na Alice. Samantala, nagiinom si Nick sa bar at pinaalis ang waiter dahil isa itong SIM. Biglang dumating si Alice, hirap magsalita dahil sira pa ang kanyang mukha, at ipinaliwanag niyang tungkulin niyang pasayahin si Nick. Inamin din niya na tinapos niya si Monty. Sinubukan ni Nick na umalis ngunit hinawakan siya ni Alice at ginamit ang kanyang tingin upang ihak ang waiter, na nag-freeze sa lugar. Habang nagsasalita si Nick tungkol sa kanyang mga pagkakamali, kunwari niyang hinaplos ang ulo ni Alice ngunit lihim niyang kinuha ang kanyang memorya. Nang mawalan ng lakas si Alice, tumakas si Nick. Sa ospital, kinumpirma ng doktor na ayos si Max, ngunit hindi komportable si Maggie dahil isa itong SIM. Kalaunan, narinig ni isa ang boses ng kanyang ina at sinundan ito habang nagbabago ang kulay ng mga ilaw. Na-freeze ang doktor sa lugar at may mga basag na bote sa sahig, ngunit bago pa muling masundan ni isa ang boses, hinayla siya ni Maggie palayo upang magtago. Nalaman nilang ang boses ay pag-aari ni Alice dalawa, na sinusubukang makapasok sa computer. Napansin siya ng isang nurse at sinaktan ni Alice dalawa ang nurse upang makuha ang kanyang keycard. Tumakbo sina Maggie at isa palayo habang si Alice dalawang ay ginamit ang keycard upang hanapin ang kwarto ni Max sa sistema. Aksidenteng natapakan ni Maggie ang basag na salamin ngunit hindi siya sumigaw. Nakarating sila kay Max at kinuha siya bago pa makapasok si Alice dalawa sa kwarto. Ngunit iniwan ni Maggie ang kanyang telepono kaya hindi niya naririnig ang tawag ni Nick habang nagmamadali itong magmaneho. Makalipas ang ilang sandali, tumakbo sina Maggie at ang mga bata palabas kung saan ang mga SIMs ay naka-freeze. Kinuha ni Maggie ang kanilang keycard at sumakay sa ambulansya, ngunit hinaranggan ni Alice dalawa ang sistema ng makina. Ibinagsak ni Alice dalawa si Maggie sa sasakyan at inamin na nais niyang mahalin siya ni Nick katulad ng pagmamahal niya kay Maggie. Sinaktan ni Alice dalawa si Maggie ngunit dumating si Nick. Tinulak ni Maggie si Alice dalawang palayo at hinampas ito ni Nick, ngunit nag-crash sila at nasunog ang sasakyan. Tinangka ni Maggie na hilahin ang walang malay na si Nick palabas ngunit hindi ito tumutugon. Umiiyak si Maggie habang sinusubukan ang CPR, ngunit tila walang pag-asa. Biglang gumalaw ang sasakyan at lumitaw ang matinding nasunog na si Alice dalawa, ang boses nito'y umaalingaw sa mga speaker. Umakyat siya kay Maggie at sinimulang saktan siya, hinugot ang isang piraso ng metal mula sa kanyang katawan, at nang malapit na itong saktan, hinampas siya ni Nick gamit ang sasakyan. Ibinato ni Alice dalawa ang piraso ng metal upang pigilan siya, ngunit kinuha ito ni Maggie at sinaktan si Alice, sa wakas ay natapos siya. Nagyakapan ang mag-asawa habang ang mga SIMs sa paligid nila ay nagsimulang magising. Kinabukasan, matapos ang gamutan, maayos na ang lahat at makakabalik na sila sa kanilang tahanan bilang isang pamilya. Samantala, nagsasagawa ng investigasyon ng SIM company sa workshop. Nang ibalik ang kuryente, lumitaw ang sira-sirang code sa mga screen. Nais ng inspektor na sirain ang lahat, ngunit biglang nag-freeze ang mga assistant SIMs at inihayag ng computer ang isang download. Isa pang modelo ni Alice ang nagmulat ng kanyang mga mata.